Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nandito upang magbahagi ng libreng salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ako po si Sister Erica galing sa Team Jesus International Ministry. Nandito po kami ngayon hindi dahil sa may itinataas kaming relihiyon, kundi ang pagkakaroon lamang natin ng sariling relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ikaw ba ay nakapagpasalamat na sa ating Panginoon sa mga bagay na mayroon ka ngayon? Sa buhay na ipinagkaloob niya? Kung hindi pa mga kapatid, kung ikaw man ay nakalimot at nagkulang, subalit ang ating Panginoon ay kailanman ay hindi tayo pinalimutan dahil ang pagmamahal niya sa atin ay walang katulad at hindi masusukat. Nais ng Diyos mga kapatid na tayo ay maligtas. Ayaw niya tayong maparusahan. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa kanyang salita, 1 John 3:16. Ipagsimula, mga kapatid, tayo po muna ay nanalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nandito ngayon upang ibahagi ang iyong salita. Naway bigyan mo kami ng lakas ng loob at karunungan upang maibahagi namin ito ng maayos. At salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Gabayan mo po kami, Panginoon, na kami ay magtagumpay sa gagawin naming evangelism na ito. At itago mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na hindi po ako ang siyang makikita, kundi ang presensya ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, Amen. Ang batayan ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sa ating salita, 1:3:16. Kay hinigugmagod ang Diyos ang kalibutan. Iginhatag niya ang iya buktong nga anak, basi diri unta mamatay ang ngatanan nga nasarig nga iya, kundi maangkon handayon nga kinabuhi. So mga kapatid, ang kaligtasan natin ay nakasalalay kay Panginoong Jesucristo. Ngayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil kahit ang kaisa-isa niyang anak ay ibinigay niya sa sanlibutan, ibinigay niya para sa atin upang tubusin ang ating mga kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. So ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo ay dapat nating pahalagahan. Dahil ito ang magdadala sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang banal na dugo ni Panginoong Jesucristo ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Ang paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo ay dapat nating pahalagahan at huwag nating baliwalain. Walang-wala ang mga pagsubok na pinagdaanan natin kumpara sa sakripisyo na ginawa ni Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya anong maipagmamayabang natin? Wala tayong maipagmamalaki dito sa mundong ibabaw, kundi ang kabutihan at ang kadakilaang binigay na sakripisyo ni Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya sinabi dito na ay hindi ko makod ng Diyos ng kalibutan. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin ay sobra-sobra.
kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay hindi natin pinakalagahan ang mga paalala niya, ang kanyang mga pagtutuwid sa atin. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya, tanggapin natin si Panginoong Jesucristo na siyang ating daan tungo sa kaligtasan. Ang sabi niya dito sa 1:12, may ada kumarawat ng tinuod ha iya. Sanglit, inihatagan haira ang katungod in pagkaanak ng Diyos. Ang Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan ay yung taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa relihiyon na ating pinapanigan. At mas lalong hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating sariling pagsisikap. Tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa tinanggap natin si Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. So mga kapatid, kung tayo ay mga anak ng Diyos, ibig sabihin ay pinalitan na ang ating pagkakakilanlan. Kung tayo dati ay makasalanan, ngayon tayo ay namumuhay na sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung tayo ay mga anak na ng Diyos, may katiyakan tayo sa kanyang pagmamahal. May katiyakan tayo na sa pangangalaga niya, at mas lalong may katiyakan tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ano man mga kapatid yung mga kasalanan na ating ginagawa ngayon, ay tutuloy na natin ito mga kapatid. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tuluyan itong talikuran. Dahil ang patuloy na pagkakasala ay nagdadala sa atin sa kapahamakan, nagdadala sa atin sa impyerno. Dahil ang impyerno mga kapatid, pag tayo'y napunta roon, wala nang second chance. Sa impyerno, doon ang kaparusahan ng walang hanggan. Sabi dito sa 1:14:6, ang sabi dito sa 1:14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa ating dialect, 1:14:6, amo ako ang dalan, ang kamatuuran, ngan ang kinabuhi, nga waray makakadto, ngan amay, kundiri pinaagi haakon. So mga kapatid, hindi tayo makakapunta sa Ama kung hindi sa pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo. Halimbawa na lamang kung tayo ay nananalangin. Wala tayong ibang babanggiting pangalan kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Hindi tayo magbabanggit ng ibang pangalan. Hindi sa kung anumang mga bagay na gawa ng kamay lamang ng tao. Dahil ang sabi sa Biblia, tanging pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo ang siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Dahil siya ang ating tagapamagitan sa ating Diyos Ama. So, mga kapatid, sinasabi dito na si Panginoong Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang kay Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano,
Mahirap ang daan sa pagsunod kay Panginoong Jesucristo. Marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok, mga balakid, upang tayo ay mawaglit at upang tayo ay mawala sa focus sa pagsunod natin kay Panginoong Hesus. Halimbawa na lamang ng mga problema. Ang problema, minsan ay nagpapawalay sa ating Panginoon. Mga sakit, gaya ng stress, anxiety. Ang stress ay minsan nagdadala sa atin sa kapahamakan. Dahil yung focus natin ay sa mga negatibong pananaw lamang. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay unti-unting nawawaglit. Gaya ng mga pagkakasala natin. Dahil sa kasalanan, tayo unti-unting lumalayo kay Panginoong Hesus. Subalit mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ng Panginoon na baguhin ang ating sarili. Marami man tayong mga pagsubok na pinagdadaanin mga kapatid. Huwag tayong lumabang mag-isa. Lumaban tayo na kasama si Panginoong Jesucristo. Walang makakapunta sa Ama kundi si Panginoong Jesucristo lamang. So mga kapatid, waray relihiyon na makapag-liligtas sa aton kundi Jesucristo lamang. Hindi ibig sabihin na ikaw ay sumasampalataya kay Panginoong Hesus, ay ganun na lamang yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumasampalataya, may kasama rin yung kilos. Sinasabi mong ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, pero ang iyong puso ay malayo sa Diyos. Patuloy ka pa rin gumagawa ng mga kasalanan. Kaya nga, Jesucristo ang kamatuoran. Kung mga kabuktuan, Jesucristo ang kamatuoran, pero kita niya na inabuhat. Nagbubulag-bulagan tayo sa mga nakikita natin. Kahit yung mali ay ginagawang tama. Tulad ng sulat kita yung mga mali, damutaan aton gin nangaran, damutaan aton ginihisgot nangaran. Pero nasa yung Biblia, Kristo Kristo gula, ang ngaran na dapat naton gigampo. Diri ang mga butang ginhimula ang tao. Gaya ng mga kasalanan ngayon, kasalanan ng makipag-live-in, yung parehong babae, yung may relasyon. Parehong kasalian ay mayroong relasyon. Alam natin ito ay kasalanan, subalit patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga ganoong bagay. Alam natin ito ay kasalanan, subalit hinahayaan lamang natin na ito ay gawin ng ating mga kaibigan, kapwa. Gawin ng ating mga kaibigan, mga mag-alala, kamag-anak. Alam natin ito'y mali. Dahil ang katotohanan lamang mga kapatid ay nasa Biblia. Si Panginoong Hesus ang katotohanan. Si Panginoong Jesucristo ang kinabuhi. Waray makakatuhaanay, hindi rin pinaagi kay Jesucristo. So, ang buhay na tinutukoy nito ay ang buhay na walang hanggan. Paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan? Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa salita, hindi sinasamahan rin natin ang gawa. Sabi dito sa Roma 6:23.
kay ang bayad ng sala, amuan kamatayon. Ang atagan Diyos, amuan kinabuhi, nga waray katapusan, maaadak ang Kristo Jesus nga aton Ginoo. Sa Tagalog, Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, mga kapatid, ang kamatayan ay mararanasan natin lahat. Hindi kita maaram kung niyan or buwas, waray na kita. Pero, mas aton pahalagahan na magkaalat kita ni Jesu Kristo nga itong kinabuhi. Dahil hindi natin kontrol ang bukas. Walang may alam sa bukas na darating. Sikapin natin na magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Panginoong Jesu Kristo. Hindi lang sa salita natin sinasabi na tayo sumasampalataya, hindi sinasamahan din natin ito ng kilos. Dahil ayaw nating mapahamak. Kaya gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Panginoong Hesus Kristo. Kita nga tanan in makasasala, kita nga tanan in mawawarangan niya kalibutan. Pero siringhan ang Ginoo nga, kita in magkakaadahin, kinabuhi nga waray katapusan, pinaagi kan Hesus Kristo. Dahil ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung lagi tayo magkakasala, uutro na lang, pirmila kita na, pinakasala, isang kita, pirmila na aarohin pagkatawaran ng atong Ginoo. Ginoo, kasi ako, ako'y nakasala. Uutro na lang. Pero ang lagakan natin gibubuhat. Wala lagakan ito sa pasol. Walang totoong pagsisisi. Mga kapatid, pagpatuloy tayong nagkakasala, mapupunta tayo sa kapahamakan. Ang kasalanan ay may kabayaran. Hindi. Ang kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit at hindi yung kayamanan dito sa lupa. Bigyan natin ng halaga ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ikaw ay nakapag-imbak ng yaman sa langit dahil tayo ay mapupunta rin sa langit. Walang halaga ang lahat ng kayamanan kung ito ay hindi mo naman madadala sa hukay. Mga kapatid, tayo ay sinilang na hubad. Kaya tayo rin ay mamamatay na hubad. Wala tayong madadala kahit iso kung tayo ay mamatay na. Ang ating mga kapatid dito sa mundo ay walang permanente. Ang yaman, karangyaan, yung kasikatan mo, hindi yan permanente. Subalit ang permanente ay ang buhay na walang hanggan, kasama ni Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat natin na mas mahalagahan at pagbigyan ng pansin. Kaya pagsumikapan natin mga kapatid na masunod ang kalooban ng Diyos upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Sabi dito sa 1:3-36. Ang nagpapakita ng pagtuo nga anak, may kinabuhi nga waray katapusan. Ang diri na sudot nga anak,
di magkakaadang yung pinabuhi, kundi ang kapungutan Diyos, nagpapabilin na iyak. Sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Binibigyan pansin dito mga kapatid na tayo ay may assurance kapag tayo ay sumunod sa anak, kapag tayo ay sumunod kay Panginoong Jesucristo. May assurance tayo na mapupunta tayo sa langit. Subalit, kung tayo ay binabaliwala natin si Panginoong Jesus, tinatanggihan natin siya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, pagkos ay ang galit ng Panginoon ang siyang ating makakamtan. Ang galit ng Panginoon ay ang mapunta tayo sa impyerno, maparusahan tayo ng sa walang hanggang buhay. Tayo ay patuloy na nagkakasala. Pinapaliwala natin si Panginoong Jesus. Wala tayong mapupuntahan, kundi ang kaparusahan ng Diyos ang ating makakamtan. Tinanggi natin si Panginoong Jesucristo, itatanggi rin niya tayo pagdating ng araw. Bibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na pinili natin si Panginoong Jesucristo. Kahit tayo ay makasalanan, ay lagi pa rin niya tayong pinapaalalahanan na ituwid natin ang ating sarili. Pagsisihan ang kung ano mang mga kasalanan na ating ginagawa, tuluyan itong talikuran, at magbalik loob tayo sa Kanya upang maabot natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Panginoong Jesus. Ang nagpapakita, hipagtuo ang anak, may kinabuhi nga waray katapusan, ang diri na sugot na anak, diri magkakaada ng kinabuhi, kundi apungot, kundi ang kapungot ng Diyos, nagpapabili na iya. So mga kapatid, nakakatakot pag pinapuutan tayo ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Tanggapin natin na tayo nagkasala sa trono ng Kanyang kaawaan, at tanggapin natin siya ng lubusan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At kung tayo man mga kapatid ay may pinapupuutan ng ating kapwa, mayroon tayong mga nakaaway, matuto rin tayong magpatawad mga kapatid. Dahil ang Diyos nga ay marunong magpatawad. Patawarin natin kung sino man ang yung mga nagkasala sa atin. Nang sa ganon, pagdating ng araw, ay patawarin din tayo ng ating Panginoon. Kapatid, sinasabi nito na, ang nagpapagkitahin pagtuuhan anak, may kinabuhi nga waray katapusan, ang diri nasugot na anak, diri magkakaala hindi kinabuhi, kundi ang kapungot ng Diyos, nagpapabili na iya. Correct signon, may nakita assurance na makatulita paraiso ang Diyos. Kung aton niya susugtod, ay ang aton Ginoo in duro kayo. Diri kita niya gid papabayan, na diri hiya nakitain mga tumakaratan. Sanit mga kabugtuan, ini na iya pangako aton na kita ni magkakaalay kinabuhi na waray katapusan, kung pinaari ko na aton pagkarawat ng Jesucristo na aton Ginoo ang aton manunubos.
So mga kapatid, habang may panahon pa, tayo ay mag-repent. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ngayon ay nasa end times na. Magbalik loob tayo ng Panginoong Hesus. Mas bigyan natin ng pansin ang ating relasyon kay Panginoong Jesucristo na siyang katotohanan, na siyang daan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. So mga kapatid, si Panginoong Jesucristo ang nagdadala sa atin ng magandang balita, nagdadala sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, tayo'y magbalik loob sa Kanya, tanggapin natin siya ng buong puso, at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Bago ang lahat tayo ay magkaroon ng sinner's prayer. Panginoon Jesus, ako po ay nananalig sa iyo. Kami po ay nananalig sa iyo. Ikaw po ang aming Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Mula ngayon, Panginoong Jesus, ikaw na po ang maghari sa aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan na aming natanggap mula sa iyo. Sa araw na ito, Amen. Amen. So, yun mga kapatid, lagi natin tatandaan na si Panginoong Jesucristo ay laging nandito para sa atin. Kahit tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya, kahit tayo ay patuloy na nagkakasala sa Kanya, subalit siya ay hindi sumusuko upang tayo ay guguhin. Siya ay hindi sumusuko upang palagi tayong paalalahanan na ituwid ang ating landas sa piling niya, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. So, tayo ay manalangin, mga kapatid. Ama namin sa langit na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Nawa po ang mga taong nakarinig po sa mga salita na galing po sa inyo, Panginoon, ay mabigyan ng kaliwanagan at mabago ang kanilang sarili. Gabayan mo po sila palagi, Panginoon, na magkaroon sila ng personal na relasyon sa iyo, Panginoong Jesucristo. Gabayan mo rin po ang kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan at dakilang pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.